Universal Social Pension Bill para sa lahat ng mga senior citizen na tatanggap ng pensyon mula sa gobyerno. Ano na nga ba ang pinaka-latest na update ngayong April 2024? Na isabatas na ba ito mga ka-vlogs? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw po para sa ating mga Filipino senior citizen. Dito ka man sa Pilipinas o nasa ibang bansa ka, saan ka mang dako sa mundo. Ayan, welcome po sa ating channel mga ka-vlogs. Kumusta po kayo? No? Ay, komenta nyo po sa ating comment section kung saan po kayo naroroon ngayon na habang nanonood kayo sa video na to mga ka-vlogs. Para malaman ko kung taga saan po kayo or saan kayong dako sa mundo habang nanonood nga dito sa ating video. So pag-uusapan natin ngayon mga ka-vlogs, itong matagal nang inaantay na may sabatas ng ating mga senior citizen, yung tinatawag natin na Universal Social Pension Bill. No? Alam naman natin, talagang inaabangan talaga ito ng lahat ng mga senior citizen mga ka-vlogs, no? Para po ito sa pantay-pantay na pagbibigay ng pensyon sa lahat ng mga senior citizen. May kaya ka man sa buhay or mahirap ka man, indigent ka man, or meron ka mang GSIS, SSS, or PVAW pension, no? Isa ka bang veterans of pensioner? Ayan, wala na po yung pipiliin kasi once magiging batas itong Universal Social Pension Bill, no? So ngayon atin pong papakinggan ang pinaka-latest. Ano nga bang status nito ngayon, no? Ano nga ba ang kalagayan ng Universal Social Pension Bill? Sino ba ang dapat na mag-a-approve nito, no? Paano ba ito magiging batas na mga ka-vlogs? Narito panoorin natin ang panayam mula sa NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano dyan po sa kanyang guesting sa PTV News. Siyempre, lahat ng senior citizens gusto na magkaroon din out of the need for respect, the need for support, the need for, makilala ng society. And so, pinag-usapan na rin ito sa Kongreso niyan, March. Ang pinag-usapan baka naman pwedeng lahat na yung universal pension for all. But again, it will not depend on our legislative meal. We will have to depend on the support coming from the Speaker, the Senate President, and of course, in the forefront sa Senate is Senator Amy Marcos is behind this. And I heard she's very active po with this concern po. At sana po lahat na talaga mabigyan, di ba po? Kasi kung 1,000 lang naman times 11 million, malaki na rin. Magkano pala yun? Actually, malaki. Malaki. So, it's going to be a combination where the government support will be more doon sa mga nangangailangan talaga, yung walang-wala. And then, meron ding konti doon sa mga senior citizen, whether you are indigent, rich or poor, or, Is equitable ang distribution. So ayun mga ka-vlogs, no? Malinaw naman po sa sinabi ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano na sa ngayon, isa pa talagang panukala, isa pang bill itong Universal Social Pension, no? At para ito magiging isang ganap na batas, kakailanganin po talaga ang suporta nito, no, ng House Speaker
Speaker, no? Ang ating House Speaker ngayon ay si Martin Romualdez. No, kailangan din po nito ng suporta ng Senate President, no? Sa ngayon si Senator Mig Zuberi ang ating Senate President. And of course, no, kailangan talaga itong ipupush diyan sa may Kongreso, mga kablags, no, para umabot doon sa Senado. And isa nga po sa nagpapadali na maging batas itong Universal Social Pension Bill ay si Senator Amy Marcos, no? Kasi si Senator Amy Marcos is pro senior citizen, no? Talagang mahal na mahal niya mga senior citizen, mga kablags, no? Mga programa niya, yung mga advocacy niya ay talagang kasama ang senior citizen. So ngayon, since nakabinbin talaga ito as panukala, as bill, kailangan lang talaga itong i-prioritize nitong mga leader na ito, no? Nang nasa Kongreso at nasa Senado. Kaya mahalaga talaga, no? Mahalaga talaga ito sa mga senior citizen na pagtuunang pansin kung sino po ang pupush nito, mga kablags, para maging prioridad dyan sa Kongreso at para maging isang ganap na batas once na makakapasa ito sa Senado, mga kablags. So ito po yung tututukan natin, mga kablags, no? Dahil matagal na issue na ito, matagal na bill na itong Universal Social Pension Bill, no? Ang mangyayari kasi kapag nagiging batas na ito, talagang lahat na, no? Yung mga may SSS, JSIS, PVAW, or veteran pensioners ay pwede nang makakasali sa Universal Social Pension, mga kablags, no? Yung mga indigent ngayon na under the SWD, Social Pension, ay automatic kung considered talaga yun nakasali na, no? Pero of course, once ikaw ay senior citizen na tutungtong, no? Kung ikaw ay tutungtong sa 60 years old, no, ay makakasali ka sa Universal Social Pension. So wala nang evaluation na magaganap, wala nang investigation kung talagang or evaluation na talagang ikaw yung kasali, no, ikaw yung qualified, no. Hindi na po tayo magbe-base sa mga endorsement, no? Mga endorsement ng kakilala ng nasa barangay para makasali, kasi lahat na, no? Wala nang problema, wala nang dayaan, wala nang korupsyon, wala nang palakasan system, no? Ang gagawin na lang kasi nito, no, mga kablags, kaya ngayon tayo po ay nananawagan sa lahat ng mga senior citizen, no, habang hindi pa po batas itong Universal Social Pension Bill. Sa ngayon pa lang, mga kablags, no, lahat ng senior citizen dapat kayong magparehistro sa database ni NCSC, dahil sa ayaw at sa gusto natin, mga kablags, ang NCSC na po kasi ang hahawak sa mga senior citizens, sa lahat ng mga concerns, mga benefits, mga programa, mga pensyon, no, na sa kasalukuyan ay hawak ni DSWD, itatransmit po yun, no? Magkakaroon ng transition from DSWD to NCSC. So malapit na ang transition, no? Sinasabi ng batas talaga na kailangang magkaroon ng transition from DSWD to NCSC. So sa ngayon pa lang, no, habang hindi pa po nagkaroon ng transition, magpa-register na po kayo sa NCSC database. So ang website po ni NCSC para mag-register, ang www.ncsc.gov.ph, mga kablags. Kung makikita nyo po sa inyong screen, ayan, nasa 4.8 million pa lang po yung naka-register sa database ni NCSC. Actually, hindi pa siya nangangalahati, mga kablags, dahil sa ngayon kasi merong sa datos ni PSA ay meron tinatayang 9 million na senior citizen. So sa ngayon, nadadagdagan yan. I think nasa mga 11 million na yung bilang ng mga senior citizen natin. So ang nakaregister is 4.8 pa lang, no? 4.8 million. So hindi pa nangangalahati. Baka isa kayo sa hindi pa nakaregister. Abay, mag-register na kayo, mga kablags, no? Sa mga hindi po marunong
magpatulong po kayo sa inyong anak, sa inyong apo, mga kapitbahay, no, sa inyong OSCA office or sa inyong senior citizen organization na nasa barangay na i-register kayo mga ka-vlogs. Kasi hindi po pwede na sabihin nyo na register naman ako sa OSCA, register na ako sa DSWD, register na ako sa aming barangay, hindi na ako magpa-register sa NCSC. Hindi po yun po pwede mga ka-vlogs dahil meron pong mga necessary na i-fill out natin sa registration natin kay NCSC na wala po sa OSCA, na wala sa DSWD. So kung wala po kayo sa NCSC, hindi kayo mapa-priority, no? Hindi kayo mapa-priority sa mga programa, mga pensyon, ayuda, benepisyo ng mga senior citizen. Kaya register na po sa ncsc.gov.ph mga ka-vlogs. So anyway, ilalagay ko lang yung link sa description ng video na to, no? Para kayo makaregister sa NCSC database mga ka-vlogs. So ulitin ko mga ka-vlogs, the Universal Social Pension is bill pa lang po siya, pinaka-latest update ngayong April 2024. Abangan lamang po natin ito kung magiging prioridad na ito sa Kongreso, maging ng Senado mga ka-vlogs, hanggang ito ay magiging isang ganap na batas. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. At kung meron kang mga katanungan, abay i-comment nyo na sa ating comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.